Every day, behind closed doors and in open streets, countless women face a truth that many still refuse to see. The reality of violence is not just a story told in whispers. It is happening here, now. It wears many faces: fear, silence, bruises hidden behind smiles. Yet in the midst of this pain, courage rises. Women speak out, communities come together, and change begins with those brave enough to say, "This must end." Because the reality of violence against women is not just a reality, it is a call to action. Together with Southern Philippines Methodist College, its churches, the Icon SB, the Philippine Commission on Women, and other private organizations, we took a stand and acted. Team, OSAEC, CSI, Marwakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata, Ipaglaban. So, ibig sabihin ng OSAEC, Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Lumabas na yun sa findings ng United Nations na ang number one ngayon na form of violence against women and children ay through digital. And then, noon parang it's a remote reality dito sa Kidapawan. Pero lately, we have come across cases, online sexual exploitation of women and of children. So, nangyayari na. 2013 pa namin sinimulan. So, wala pang memorandum ang CHED to really mainstream and integrate gender and development in our program. Then itong ginagawa namin na community extension sa mga survivors of gender-based violence. So that's more than 10 years already. Kabahagi siya kasi alarming nga, 2025 na tayo pero umaatras tayo batay sa findings dahil patindi pa rin ang sexual harassment, ang iba't ibang klase ng abuse. Hindi pa rin totally safe ang mga communities. Meron pa rin talagang gender oppression, gender-based violence. Yung tinatawag nating OSAEC, di ba? So, Online Sexual Exploitation on Children. So, ibig sabihin, ito yung act. Paano sila ini-exploit? So, halimbawa, binivideohan sila, no? Or hinihingian sila or chinachat sila, or yung tinatawag nating grooming, di ba? Ano yung grooming? So, hindi pa sila kukuhanan ng video, pero kinakaibigan sila, o di kaya papakitaan sila ng mga pictures para sila maging ready, ganon. So, yun yung tinatawag nating OSAEC, di ba? Yung CISAM naman, ito naman yung mga materials, no, na na-produce at kinalaman syempre sa mga materials nga, di ba? So ibig sabihin pwedeng hindi ikaw yung nagpa-picture, hindi ikaw yung pinicturan, hindi ikaw yung vinidyohan, pero nagtago ka naman ng picture or ng video, di ba? Lalong-lalo na yung mga nag-viral na sinasabi nilang sex scandal. So sa CISAM yun siya. Kaya pwede din na dalawa, no? Dahil ikaw na yung nag-video ng bata, tas gitago pag yun mo, tas gi-share mo pag yun. Tas syempre habang nag-share ka, mayroon pang price, di ba? O eto sa halagang 500, sa halagang 200, pinagkakakitaan mo. Kaya sexual exploitation yun. Tas meron tayong maraming batas dyan. Meron talaga tayong batas anti-OSAEC sa M, no? Tas maliban pa doon sa ating Safe Spaces Act na sinasabi, no? Ito yung ating naging theme ngayong taon na ito, no? O sa CISAM, wakasan, kasi rampant na yun siya. Dito sa Pilipinas, sinasabi na 1 in every 100 children ay nakasama na sila sa ganitong klaseng violence, no? Violation sa kanilang pagkatao. Makauntol maghuna-huna nga ingani na di ay kalapad ang ginaatuba nga problema sa kababayen-an. We have experienced mga women nga miagi o aning abuses through cyber world, digital technology, kung asa ang exposure sa ilahang dignidad o pagkatawo, no, under attack. On the part of
the partner of SPMCI o the partner of Katambayayong on the part of integrated women empowerment, peace, human rights, and environmental sustainability. This is the basic human right of women and girls, and even of parents, mababae man o lalaki. This is a gender issue that should take a common common action from legislation down to every household, every family, down to churches, to social formators. Ang UMC, ang United Methodist Church, nahimong kabahin yani. One of which gani ang atong school diri sa SPMCI. And then sa higher nga agency nato, nagabuhat pod ani, nagauna pod ang Board of Women's Work. So patapos na pod sila sa 18 days nga campaign to end violence. Though dili lamang taman sa education, kundi pagpangilabot pod sa community, pagpa-impart, paghatag og mga gifts and items nga pwede pod nga impart sa katong mga napiktuhan pod sa mga susama niini nga mga violence. So sa pamamagitan ng input ni Ma'am Framer sa mga ganitong program po, meron po kaming matutunan at sa aming dahil meron po kaming natutunan, pwede po namin itong maibahagi sa ibang kabataan upang malaman nila po kung anong dapat iwasan, ano pong dapat gawin upang maiwasan ang violence against women and child. Sa pamamagitan din po ito, mas magiging mapalawak ang aming kaalaman kung ano po ang aming dapat gawin upang matapos ang ganitong klaseng pangyayari sa ating mundo po. Para sa akin naman po, mahalaga ang USAIC, si SAIM na session kasi sa generation po natin ngayon na 21st century, we are in a social media po talaga. Mas pinadali ang lahat ng bagay, lahat ng gawain. So, nakakatulong po ito lalo na sa when it comes to empowerment po sa mga kabataan na magkaroon sila ng knowledge na hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay nakakatulong at nakakapag-empower po. Yun po yung natutunan ko sa hapong ito. Today, we encourage you to take a stand to end violence against women and girls in our homes, communities, and online spaces. Dapat the whole village will really work on this. Hindi lang natin siya pwedeng iasa. Hindi lang siya pwede sa mga children at saka women's advocate. Dapat tayong lahat-lahat ay maging advocate para sa karangalan at buhay ng ating mga anak.